So what's up mga ka-action, muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Magandang gabi po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Una sa lahat, naghihingi po ako ng sorry sa inyo, sa lahat po natin ng mga taga-subaybay ng ating programang The Action Man, na hindi po tayo kanina nakapag-live sa mga pagtitipon ng ating mga kababayan sa dalawang lugar, sa lugar ng Boy Scout Circle at sa harapan ng Commission on Human Rights. Anyway, nandun po ako. Ang problema nga lang, nagkandaligaw-ligaw po ako, hindi po ako umabot sa dalawang pagtipon-tipon. Kaya pagpasensyahan nyo naman po mga ka-aksyon. So alam nyo naman po ang mga panawagan ng ating mga kababayan kung bakit sila, kung bakit tayo nagtitipon-tipon dahil po sa ating panawagan, dahil marami nga po ang nadidismaya sa naging desisyon po ng Supreme Court, bagkus nirerespeto ko po ang kanilang desisyon. Ngayon, ang tanong ho natin at linawin lang ho natin kung clear na ba ang pangalan ni Vice President Sara sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ito po ang opinion ko dyan, no? Malinaw po ang naging desisyon o pag-declare ng Supreme Court na unconstitutional. Ibig sabihin, labag sa Constitution sa sinasabing 1-year bar rule. Okay? Kasi sabi nga, kailangan sa isang taon, isang beses lang mag-file ng impeachment complaint. Kumbaga mga ka-action, ang malinaw dito, ang naging declare nila ay regarding po sa impeachment complaint. Para sa akin, hindi pa rin clear ang pangalan ni Vice President Sara dahil kung wala pong mangyayari ngayong taon, ay pwede pa rin itong i-refile next year ho. Kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, February pwede i-refile, no? So ngayon po mga ka-action, bago natin panoorin at pakinggan ang iba't ibang mga opinyon o pahayag ng ating mga kababayan sa indignation rally kanina na sinagawa ng dalawang grupo, ano na ba ang naging o ano na ba ang magiging action ng House of Representatives, lalong-lalo na po si House Speaker Martin Romualdez. So ito po mga ka-action, may pahayag po siya dito. Mga ka-action, basahin po muna natin yung nasa screen bago natin panoorin at i-play ang video. Ayan, post po ito ng News 5. Credit po sa post new. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. O, ayon po dito. Motion for reconsideration sa desisyon ng Supreme Court. Maghahain ng motion for reconsideration si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat iginagalang umano niya ang pasya ng hukuman, naniniwala siyang may mga bahagi ng kaso na dapat muling pag-aralan. Yun po ang magiging action ni House Speaker Martin Romualdez hinggil dito sa naging desisyon ng Korte Suprema ho mga ka-action. Maghahain po si House Speaker ng motion for reconsideration. Okay? Ngayon mga ka-action, mga kakamping, hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa kasi may ilan sa mga senador na nagpapahayag, hati po ang mga senador natin. So malalaman po natin kung ano po ba talaga ang pinaka-final pag-convene ng Senado, kung hindi tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, or 28 or 29 na siguro, kasi ang 28 is una po yun ni Mr. President Bongbong Marcos, no? Baka 29, no? Siguro lang po ha, hindi po tayo nag-sure, di ba? Kaya wag po tayo muna mawala ng pag-asa kasi nagbibigay ho ng mga reaction ang mga veterans na mga senador, no? So ito po mga ka-action, mga kakamping, panoorin po muna natin at pakinggan muna natin itong dalawang video po ang mapapanood nyo. Ang una po sa Commission on Human Rights sa harapan, na kung saan nandun po ang grupo ng Kabataan Party List, bunyog ng pagkakaisa, no? So credit po o pahiram po muna sa video nyo, bunyog ng pagkakaisa,
lalong-lalo na kay Sir Colex Soliman. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much. At syempre, ang pangalawang video natin na mapapanood nyo po sa the last part ay ang kaganapan din po at pagboses o panawagan o pagpapahayag ng ating kababayan doon sa Boy Scout Circle ho, mga ka-aksyon. Ayan, credit po sa video nyo, Elmski TV. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much po sa inyo. Okay, ito po, panoorin po muna natin. Yan, mga kabunyog, live tayo dito sa Commission on Human Rights. Nandito po tayo in Dignified. Ito ang bunyog, tuloy ang laban. Sara Litisin, bunyog. Laban! Para makita ng mga dumadaan dito sa Commonwealth. Yan po ang nandito ang bunyog kasama ang iba't ibang grupo. Ayan po, impeachment trial, ituloy bunyog. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Kailangan na dahil lumilitaw ngayon na pinakamalaking sakuna sa ating BP Soli mo, ninakaw mo. Ayan. itong bulok na sistema na meron sa ating bayan. Bulok ang So live tayo, kailangan magboses tayo. panawagan na Binabastos tayo ng Korte Suprema, mga kabunyog. Mga kababayan, binabastos tayo ng Korte Suprema. tuluyang Di pa libre si Sara, hindi pa tapos ang laban. para mapanagutin si Sara Duterte. Ano na yan ang gagawin samantalang siya ay naglustay ng 125 million pesos in Kailangan lumabas tayo. confidential fund. Patikim pa lang ito, no? Patikim pa lang. Samantalang napakalinaw po ng mga ebidensya ng korupsyon paggamit ng pera ng bayan. Kaya po ang ating indignation rally. Yan mga kabunyog, nandito tayo. Kailangan magboses tayo. Binabastos tayo ng Korte Suprema. Dinaan sa teknikalidad ang kanilang desisyon. Teknikalidad, palusot. Hindi nakita yung esensya, prinsipyo ng accountability. Napakabigat po ng mga akusasyon kay Sara Duterte na dapat niyang sagutin sa impeachment trial. Pero hindi. Binusala ng Korte Suprema ang proseso. Mismo ang Korte Suprema. Kaya dapat ang tao, ang mamamayan lumabas. Nandito po ang bunyog. Ito. Anong masasabi mo, kabunyog, Ruby? Ituloy ang hearing ni impeachment ni Sara Duterte. Yan. Pwedeng pakikialaman ng korte. Dahil yan Dapat. Anong masasabi mo, kabunyog, Magnifico? Like, Sara Litisin, Supreme Court ni Kapal. kabunyog Clarissa. Suprema, sobrang karakan. Pero bakit? Bakit Aling Suset. Sara, itlog! ng pananagutan Kabunyog Ed. kawangal kumilos Anong masasabi mo? ng ating mga tuloy laban. At Toy. ngayon, itong desisyon Bunyog Brad Idol. Suprema Anong masasabi mo? ay lalo Di makatarungan ang naging desisyon ng Korte Suprema. Kabunyog Jess. Ang Korte Suprema, kurap. Kaya dito lumilitaw po. Bulok ang sistema sa ating bayan. Mga kurakot, ang mga nasa kapangyarihan ay gumagawa ng lahat at paraan para patahimigin ang taong bayan, para pigilan ang taong bayan na isulong itong impeachment, isulong ang panawagan. Yan po mga kabunyog. Dapat talaga Kaya, ang indignation protest natin, yan po ay budyag ng pagputuloy ng ating laban. Dahil kung ayaw ng Pangulo, ayaw ng Senado, ayaw ng Korte Suprema, ang taong bayan Ano po ay nasa Commonwealth. para matalsigin si Sara Duterte sa kanyang pwesto, para sigilin ang pamahalaan ni Marcos at
kung akala nila itatahimik tayo. Pagtuloy mo tayo magkakanta. Laban sa korupsyon, laban sa poribarel, laban sa ano man yan paggamit ng boto ng bayan, laban dito sa mga kinukurakot ng proyekto. Titigil tayo rito. Ayuda at servisyo sa ating bayan. Tayo ay patuloy na nagkakita. O mga kabunyog, mga kababayan. Sa zona, sa araw po ng Lunes, Maraming salamat sa mga nanonood natin. Ha? dito sa Commonwealth, mas marami, mas malakas ang ating boses para ipanawagan ang pananagutan. At pagkatapos ng zona, tuloy-tuloy po tayong kikilos. Hanggat hindi natutuloy ang impeachment, itutuloy natin ang pagkilos para panagutin ang mga kurakot at muli natin isigaw ang ating panawagan, mga kasama. Suprema! Buwan na hustisya! Buwan! Buwan! Buwan na hustisya! Korte Suprema! Mga kasama, marami pa ang ating gagawin na kilos na hindi natin palalagpasin ang pagbabalasubas ng Korte Suprema sa ating saligang batas sa darating na Martes ho, July 29, alas 9 ng umaga, magkita-kita naman po tayo sa Padre Faura sa harap mismo ng may sala kahapon sa harap ng Korte Suprema. Maraming salamat po. Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang mga pagpapahayag o panawagan ng ating mga kababayan na gusto lang malaman ang katotohanan katulad ko bilang isang taxpayer ng bayan. Wala po tayong hanga dito kung hindi malaman ang katotohanan. 'Di ba? Ginagalang ho natin o ginagalang ko ho ang naging desisyon ng Korte Suprema. Pero para sa akin, hindi pa clear ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Baka kasi naman, ang ilan sa mga DDS na hindi nakakaunawa, baka para sa inyo is clear na. Hindi pa po clear. 'Di ba? Malinaw po ang naging desisyon o pag-declare ng Korte Suprema. Regarding po yon sa impeachment complaint. So, yun lang po. Sa Lunes po, magkakaroon muli ng pagtipon-tipon. Ayun po, kanina sa isang bunyog na nakausap ko, doon pa din daw yun sa harapan ng Commission on Election, no? 1 PM daw, oo, na kung saan sa Lunes din ang suna ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero alam ko po na ang panawagan siguro, hindi natin alam, hindi ko lang din sure, pero ang pinaka-agenda siguro niyan, ang pinaka-agenda siguro niyan ng pagtitipon-tipon, yung regarding sa impeachment trial pa rin ni Vice President Sara Duterte, no? So yun lang po mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.